Okay, QuickBooks for construction tayo, no? Ito yung una nating topic is customer center. Create tayo ng customer. No, meron tayong tinatawag dito na customer center sa taas, tsaka dun sa ating home screen, meron tayong makikita ditong customer. Okay? Sa customer center, dito tayo mag-a-add ng mga profile ng ating mga customer. So, ito yung sample na customer, tapos may naka-downline sa kanya ng mga projects. Okay? Since ito ay construction, so meron siyang mga project. Okay? Paano yan ginawa? So, dito sa taas, meron dito nakalagay new customer or yung add projects, add job. Dito naman sa baba, pwede tayo mag-right click and then new customer. Okay? So, yan. New customer. Okay. Magdadagdag tayo ng bagong customer. So, halimbawa, si XYZ Corporation. Okay? So, I use proper yung pagkaka-type ng mga spellings. Tapos, XYZ Corporation. Huwag niyo pong lalagyan ng opening balance dito kasi baka magkaroon po ng disbalance dun sa ating ah, trial balance, no? Or hindi nyo ma-figure out kung saan galing yung opening balance dito pala. So, tuturo ko na lang po para kung paano po magpasok ng tamang opening balance kada customer. So, yan, no? Then, yung informations niya, yung profile, okay? Tapos dito sa baba, yung billing information. So, sa baba niya, pwede tayo maglagay ng address. Yan. 'Di ba? Ganyan. Tapos dito sa baba, kung meron siyang ship to address or kung iba yung warehouse address niya or iba yung branch address niya dun sa kanyang main branch, no, or yung kanyang head office. Okay? Tapos payment terms, payment settings, yan, payment terms lagyan natin. Okay, tuturo ko na lang po yung price level sa ibang session. Okay? So ito ay nagke-create pa lang naman tayo ng customer profile. Okay, and then credit card information, hindi na natin gagamitin 'yan. Ito lang. And then yung tax niya, kung siya ba ay non-tax or zero rated, pwede tayong magdagdag diyan or batable siya. Pwede 'yan. Tapos additional info, dito sa additional info, meron ditong mga customer type and then sales representative or kung meron tayong mga agent. Para saan yung sales representative? Para pwede tayong mag-create ng report na total sales per agent or kung gagawa tayo ng commission per agent. Yung customer type naman is kung eto tulad nito ang ginamit niyang customer type is yung kanyang marketing, saan nanggagaling yung kanyang sales, no, or yung customer from advertisement, referral, retail or wholesale. So, pwedeng eto kasi is pwedeng gamitin for filtration ng report. Halimbawa, total sales is 100,000, no? And then total sales from customer na galing sa wholesale, galing sa referral, galing sa advertisement or so on and so forth. So, pang ano siya, pang filter. Parang groupings nung mga customer per customer type. Okay? And then dito naman sa may additional custom field, pwede tayong magdagdag diyan. Tulad nito, dinagdag ko yung tin. So, pwede tayong magdagdag dyan. Maglalagay lang tayo ng label dito. Okay? So, TIN number muna yung gamitin natin. Hindi naman natin kailangan yung ibang custom field. So, yan. And then, job info. Job info, hindi muna natin gagamitin dito yan since ito ay main company. Okay? Mamaya ituturo ko sa inyo yung jobs. Okay? Save ko lang. So, ito yung ating XYZ Corporation. Okay, magdadagdag tulad nito, meron tayong sample company dito and meron siyang dalawang project. Create naman tayo ng project. So, right-click, add job. Okay, ulit, right-click natin yung mother or yung head company and then add jobs. So, sa add jobs, makikita mo rito sa right top corner, makikita mo dito yung kanyang customer na main. Okay, tapos pag naglagay tayo dito ng project, halimbawa project, ayan yung project number. Tapos, lagyan natin ng description, electrical. O kaya, Malate, Manila. O, ganyan. Okay?
Copy ko lang, tapos yan yung ilagay ko dito sa informations niya sa job info. Okay? Or pwedeng electrical project. Electrical project in Malate, Manila. So, something ganyan, no? And then, job types. Okay? Saan ba yan? Residential. O, halimbawa ay, ito ay pending. And then, start date, projected end date, no? And, yan yung informations. Tapos, syempre, carry forward dito yung informations galing dun sa mother or dun sa head company. Okay? O pwede naman nating dagdagan ng additional info dito. Okay? Tapos, save na natin. Yan, nakapag-create na tayo ng project. So, ganyan lang po kadali mag-maintain nung company. Yung ating customers profile. So, yan po yung ating unang videos. Creation of customer centers ay yung mga customer natin saka yung mga jobs. So, ganyan po yung process natin pagdating po sa construction or yung ating mga services na company. So, sundan nyo na lang po ito. Ulit-ulitin nyo yung videos. Kung may mga tanong is message nyo na lang po ako. Thank you.